pa, nananaba yung pagmumukha niya. Alam mo yung senyalis natin kapag paldo-paldo na yung tao, nananaba yung mukha. Tingnan niyo si Raffy Tulfo. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Napapalunok si Alcantara. Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na diba? mapunta lamang pala sa Legit. mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. Oo. Pero nagsalita. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. Oo. Yan ang problema. May anak ka, may asawa ka, may pamilya ka. Yun ang problema sa mga ganito. Na may posibilidad talaga na gagamitin at tatakutin gamit ang pamilya mo. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. May sinabi pa siya dito na parang pasensya na lang sa mga kasamahan ko. I have to do this para sa bansa. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin ng aking mga kasama Yan o. na nagtatraidor ako. Ano implication yan? Ano implication yan? Ibig lang sabihin, siya ang nag-umpisa ng krusada. It is because of Guteza coming out in the open kaya lumabas yung mga ibang Marines. That is the reason why lumabas yung 18 Marines. Kasi siya yung, kumbaga, meron tayo palang kasama na naglakas ng loob. Kung hindi man, sila din yan. Kaya kasi humihingi siya ng pasensya Kumbaga parang alam niyo yun, parang ini-expose na niya yung gawain sa loob. So humihingi siya ng pasensya. Ibig sabihin siya yung naglunsad or nagumpisa ng laban na ito. Ngayon, for him to say na, ako'y tinakot lang, ako'y pinangakuan lang, masyadong malayo. I mean, ako naniniwala na yan naman talaga ang sincere na purpose niya kung bakit siya lumabas. Kaya lamang along the way, nakita niya na sobrang lakas pala ng kalaban. Sobrang lakas ng gobyerno na ito. To the point na lahat ng resources pwede nilang gamitin laban sa amin or sa atin. Kasi siguro, prior to this, ang iniisip kasi, kaya ba tayo, di ba? Parang nasa isip din natin na pag nagalit yung tao, pag pumunsa na sa kalsada yung mga tao, pag nagalit, mapapabagsak natin yung gobyerno or somehow magre-resign or whatever. Yung parang ganun, may transition kumbaga. Pero siguro nakita niya along the way, nung nakita niya na after ng pag-appear niya sa hearing, nakita niya na parang, parang hindi ata ako maprotektahan nila Senator Marcoleta. Parang itinatago ako na nila ombudsman dito or nila Remulla dito. Paano to? So, time came na natakot din talaga siya. Ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Kasi kung yan po ay yan po ay pinilit or binayaran or whatever, paano alam nila Senator Marcoleta, nila Mike Defensor, yung details na yan? Yung details na yan galing sa kanya. So, paano masasabi na ito ay imbento lang? Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera
na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Ay. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Okay. So, ang bato nila kay Senator Marcoleta ay sila daw ang gumawa ng affidavit or sila yung gumawa ng script. Parang ganun. So, kung ang script ay ginawa, hindi ho ba dapat basahin mo ng plain yung binigay sa'yo or yung hawak mo ngayon, di ba? Pero the mere fact na itong si Gutesa, ini-explain pa niya kung ano yung maleta, ano yung mga details na ganito, that means knowledge niya talaga yun, whether or not may basahin siyang affidavit or not. Kasi kung talagang purely na ito ay ginawa nila sa side nila Marcoleta, babasahin niya lahat yan. Walang explanation ng kung ano-ano pa eh. Ini-explain pa niya eh, sinaway ni Sen Marcoleta. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Sabi niya, i-confirm mo nga kung ito yung mga to, yung sila Texay at Estrada. O, kasama na rin si Bryce kung iyan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Kinonfirm niya. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so Tapos kinonfirm din ni Alcantara. So ano yung sinungaling dyan? Ano yung gawa-gawa dyan? Ano yung invento dyan? Kinonfirm nila. Pati yung isa ibay mo lang siya. Sino yan? Mark Tiksay, Your Honor. Mark Texay. Ibig sabihin, alam na alam niya ang details whether or not may babasahin siyang affidavit o script o wala. So ngayon, balikan natin yung kanyang pag-retract, yung kanyang recantation. Kasi ito sabi niya, hindi, ito, sinasabi niya ngayon. Kung mapapansin ninyo, itong video na ito, may binabasa siyang affidavit. Tapos, binibidyo siya. Ang hindi ko lang mawari, bakit itong recording na ito ay hindi inilabas din ng media. Samantalang ito, inilabas ng media. Ngayon, kung babalikan natin itong recording na ito, ang kausap dito ni Gutesa, noong araw na hindi pa nila inilalabas ito. Diba? Dahil okay na sana kung hindi nila nilabas nito, hindi ito babalik. Kasi ito dito sa recording na ito, binanggit ni Gutesa dito na may binabasa siyang affidavit habang siya ay binibidyo. So, konektado. Dahil inilabas nila ito yung video, ito yung binabasa niya, nagbabasa siya ng affidavit, tapos binibidyo siya. So, pakinggan natin. Lumilipat ba? Kausap dito ni Gutesa yung asawa niya. Kasi kahit yung asawa niya, hindi niya alam kung saan siya. Kung saan siya tinatago during that time. Wala tayong knowledge. Even Mike Defensor, hindi niya alam kung saan. So, sino kaya ang nagtago sa kanya during that time? Kasi during that time, sabi niya, hindi ko na kailangan ng protection. Sabi niya, kaya ko proteksyonan yung sarili ko. Ang last na balita natin sa kanya ay nagpa-protection siya sa mga kapwa niya Marines. Yun lang Siyempre, ang Marines na yan, hawak pa rin ng gobyerno yan. So ito po yung tagpo kung saan siguro, hinawan natin kung paano nila na-contact, ito yung pruweba na nagsisinungaling si Gutesa ngayon. Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? May mahina po. Nakasaka sa boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyoan ka para may record. May record kami, i-record namin. Han? Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Inarikod daw lang. Ano sabi-sabihin? Sila. Sinong gumawa? Sila. Ito yun.
Sila gumawa. Yung binabasa niya, ito yon. Ito, old na video ito. This video is ito yon. O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraan araw. Tapos binasa ko yung statement. Binidyohan ako nung nakaraang araw. O, ito yon. O, sige, panoorin mo nga muna natin itong sinasabi niya dito. Mike, para basahin mo muna yung ginawa ni Mark dyan sa affidavit, sagot ni Senator Marcoleta. Mayroon na ba? Mayroon na ba, pare? Basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pare, 150 million lang, masaya na tayo. Simula ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog, at siya na mismo ang nag-ayos ng laptop ni Mark na may ilang talata siyang pinalitan sa mga ginawa ni Mark. Wow, grabe. 150 million. Tinalo pa yung ibinabatong 125 confidential funds kay VP Sara, no? Saan sila kukuha niyan? Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog at sinabi niya muli, pinilit niya sa akin na ako na lang, sabay sabi na basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang para. Diba? Mapansin ninyo ang pagbabasa niya dyan. Ang pagbabasa niya dyan, kumpara doon sa Senate hearing. Di ba masyadong malayo? Kumbaga, hindi siya sure sa kanyang mga binabasa. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Iba. Humigit kumulang Parehas na may binabasa, pero yung tone, yung lakas ng boses, yung pagiging sure niya, dito mas sure siya. 3 bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Oo. May conviction siya dyan. Dito, iba. Ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng sa educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kaya doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako. Wow. So, ang paratang ay pinangakuan ng scholarship yung mga anak. Inakita nga ninyo ngayon, di ba? Ngayon nga, nangungulik-ngulik nga tayo para sa mga natitirang Brave 14. Tulong-tulong yung mga tao para sa gastusin ng transport at saka sa court matters ng mga Brave 14. Tapos pangangakuan ka, 150 million at saka scholar ng mga anak mo. So, sobrang imposible yun. Sobrang layo. Sapagkat Laking pera no, 150 million. huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Ito yon. Na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si Marcoleta pati si Defensor. Oh, may siningit na hindi naman totoo na idindihin si ano. Okay lang sana kung wala tayong recording na ganito. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. Oh, yun 'di ba? Pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. Yun na yun yung video na yun na inilabas ng media. Sinabi pa doon na hindi masaya. Wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang nakalagay doon. Ayaw ko dapat normal. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun. Sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Dare nga natin sa mga media, ilabas nila itong recording na to. Yun lang lang. Yun lang nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa na yun. Parang Gitna? na-insert
Yung kita ko doon, tapos may upang 24 ng pera. Ha? Ba't ang haba naman? Sila po nga eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yun, ibang Bago. So gumawa talaga sila ng bago. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. So matagal na nilang ginawa yung affidavit na yan. Tinago muna nila si Gutesa kasi lahat yan konektado sa ginagawa at sinasabi nila ngayon with regard to Romualdez. Kasi nga alam nila na hindi nila mapapakulong yung mga yan. We try to date back noong November, December 2025. Lalo na nung bago mag-December, sabi ni Marcos Jr., hindi magiging merry ang Pasko nila. Makukulong sila, maraming makukulong. Alam niya kasi sa sarili niya, nung sinabi niya na budol, na hindi niya talaga mapapakulong yung mga yan. So, ang ginawa nila, ito, yung isa sa kanilang sandata para mapawalang sala si Martin Romualdez. Kasi, kung titignan ninyo, ang ginamit nila na affidavit sa kaso kuno kay Martin Romualdez ay yung affidavit nitong si Gutesa at yung Brave 18 kung saan sinasabi nila nagdi-deliver sila ng mali-maleta kay Romualdez, kay Sandro Marcos, kung sino-sino pa, kay Erwin Tulfo, kung sino-sino nandyan. So, ang ginagamit nila na affidavit, ito ang affidavit nila. 'Di ba? So, ayan, i-connect natin mamaya. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Sabi nila hindi ilalabas. So, talagang naka-reserve yan. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Ano, nagalit. Bakit ka pinabasa? Anong sense nun? Yun ay dahil ilalabas nila ngayon. At yun yung video na nilabas ng media ngayon. Diba? Yun. For publicity, ilalabas nila yun na babasahin niya. But, for the case wise, syempre, andun yung affidavit pa rin na sinulat nila na pagkadami-dami hanggang 24 ata or 30 yung numbering ng affidavit. Pero kailangan nilang mag-video kasi yan yung ipapublish nila ngayon which is nangyari na nga. Idadali daw sa korte para mawala yung kaso ko. Mawala yung kaso ko. Di ba connected ngayon yan? If you see ano nangyari kila Alcantara, Bryce Hernandez, ayan, Yusek Bernardo, napawalang sala sila. Ganun ang usapin yan. Ganun ang transaksyon. Para mapawalang sala ka, kailangan sumunod ka sa aming script. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit ako basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Wala akong magawa. Ano niya? Ibig sabihin sila nagtago kay Gutesa. Anong kapalit? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Pamilya. Daw manahimik na kayo. Wala namang gugulo dyan sa inyo. Pamilya. Ano nang gugulo sa amin Han, sa totoo lang Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Hindi niya na-gets eh. Pero ang ibig sabihin doon, gawin mo ito para hindi namin guluhin yung pamilya mo. Para safe kayo. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa iyo pag nakaraan. Gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Kaya hindi na ako makatulog-tulog. Talagang na-hostage siya dito. Gusto ko na umuwi, sabi. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minum ka muna maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Akong sa kalaliman, pamantayin mo lang sila kung may hearing ng korte, pamantayin mo na lang sila sa sili. Nabantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi
Pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam po. Paano na sa akin. Hirap. Oh. So ano ang nangyari after that kung maalala ninyo? Hindi ho ba nagpa-interview o nag-press con si Remulla? Ang sabi niya, pinapunta ko si ano pa siya noon? DOJ pa si Remulla noon. Pinapunta daw sa opisina niya, hindi daw pumunta si Gutesa. Nyek, kunwari niya lang yon, hawak nila. So, ang gusto nilang palabasin, isipin ng tao, wala si Gutesa or nagtatago na si Gutesa. Pero ang totoo niyan, sila ang nagkakanlong kay Gutesa. So sabi, binigyan ng time, di ba? Binigyan ng, kumbaga, palugit na pumunta si Gutesa, parang mag-file siguro ng kanyang counter affidavit or whatever, hindi sumipot si Gutesa. Yun ang sinasabi ni Remulla during that time. Pero ang totoo, hawak na nila si Gutesa. So ganun ang gusto nilang pa-impress sa taong bayan, kasi hindi naman talaga maitatanggi ni Gutesa na kasama naman talaga siya. Kasi meron namang ebidensya si Gutesa naman yan Sila po ay nagdi-deliver ng pare-pares, hindi lang si Gutesa. Yung 18 Marines, pare-pares yung kanilang sinasabi. Si Zaldico, ganun din ang kanilang sinasabi. So, hindi po pwede na sasabihin na na siya ay pinilit lang or ginawan lang siya ng script para basahin doon sa Senate hearing na yun. Ngayon, si Ombudsman, syempre sasabihin nila, walang epekto. Ayan, walang epekto yung recantation na yan. Marami pa rin namang ibang testigo laban kay Martin Romualdez. Ivan, ano ang assurance ng Ombudsman na magtutuloy-tuloy ang investigasyon sa kabila ng recantation ng isang testigo? Ella, ayon sa Office of the Ombudsman, hindi umiikot sa iisa o ilang witnesses ang kanilang buong investigasyon. Sa katunayan ay mayroon silang 28 pang ibang testigo na nakahandang magbigay ng direkta at mahalagang kaalaman sa mga umano'y transaksyong may kaugnayan sa mga reklamong kinakaharap ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa ilalim na ang mga ito ng legal process at tinukoy rin bilang mga uniform personnel na aktibo pa sa serbisyo. Tinawag rin ng Ombudsman na classic pressure tactic ang recantation ng mga individual sa isang high-profile case. Una nang nag-recant ang 4 sa 18 na ex-bodyguards ni Zaldico, habang pinakahuli naman ay ang dating ex-marine na si Orly Gutesa. Kaugnay ito ng kanilang mga testimonya. Okay. So, nagre-react si Ombudsman Remulla dito. Ito ano natin to we have to dig deeper. Kailangan natin basahin ng mas malalim yung kanilang galaw at yung kanilang mga sinasabi. Kasi tayo po ay nililin lang ng gobyernong ito. Alright? So, yan kasi sasabihin natin, gusto nilang isipin natin na hindi nag-react si Ombudsman Remulla. Hindi siya naniniwala doon sa recantation nung 4 at sa recantation nitong si Gutesa. Diba? So isipin natin, talagang may plano talaga sila na ipapakulong talaga si Romualdez. Yun ang gusto nilang itanim sa utak natin. Kasi nga nagre-react dito si Remulla na hindi siya naniniwala o wala pa ring epekto yung recantation niya. Ngayon, ipapasok ko sa inyo itong si Bong Revilla. Okay? Ipasok ko itong si Bong Revilla. Ayan, ito para makuha natin yung kanilang galaw ito, pasok ko to. Tila na trabaho umano magpiansa ni dating Senador Bong Revilla para sa kaso malversation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Diba? Nag-react siya doon sa pagpiansa ni Bong Revilla. So isipin natin, teka. Nagre-react parang kasi ang gusto nila mag-celebrate tayo. Kita nyo, panalo tayo kay Bong Revilla kasi nagpiansa. Nakita natin, fair ang batas. Yun ang gusto nilang isipin natin. Kasi kumbaga nagmamaktol or umiiyak or yung bang reaction na parang bata itong si Remulla doon sa pag-grant ng bail kay Bong Revilla.
Ngayon, sino ang nag-decide ng bail? Hindi ho ba Sandigan Bayan? So ganito po kasi yan kung iisipin natin na tayo lang po ay minamanipula ng ombudsman na ito at ng gobyerno sa makatwid. Kunwari, file ng case sa mga taong ito. Yung mga taong gusto natin na talagang makasuhan. Okay? Ngayon, hindi naman si Ombudsman Rimulya ang magde-decide, kundi yung korte which is yung Sandigan Bayan. So, it doesn't really matter. Okay? Lagi niyang sinasabi, si Romualdez, naluluto na or whatever, hindi pa naman naluluto, pero ganun nga. Yung mga ibang contractors, ayan, na-mention na. Kahit dito, na-mention niya dito yung mga contractors na gusto natin like si Dong Puno. James Jojo Ang. So Jojo Ang, na-mention ni Diskaya, na-mention. Anong kaso nila? One Ilonggo party list. 14 counts of graft, including conflict of interest charges under Section 3H. Di ba? Graft lang. Pero si Marcoleta, plunder. Guilty. Sino ba? Aurelio Dong Gonzales Jr. Si Dong Gonzales, na matagal na natin gustong makasuhan. Ayan, binention. Anong kaso niya ulit? Anong kaso niya? Former representative of the Pampanga 3rd District. Former Representative Gonzales is facing a conflict of interest complaint. Conflict of interest. Grabe. Ilan yung na-issue na pera sa kanya? If I'm not mistaken, 600 billion. Pero ang kaso niya, conflict of interest. Si Marcoleta, plunder. Johnny Pimentel. Johnny Pimentel. Anong kaso ni Pimentel? Of Surigao del Sur 2nd District. Former representative and now Governor Pimentel is likewise being linked to a corporation that has secured government infrastructure. Anong kaso? Anong kaso? And his case remains under preliminary investigation. Preliminary. We are currently awaiting the filing of his counter affidavit before this case can move forward to resolution. So in short, wala pa siyang kaso, preliminary pa. 6th, Representative Eric Yap and former Representative Anong kaso nung Yap Brothers? of the Axis party list. Conflict of interest, punishable. See? Conflict of interest. So anong point ko? Balik tayo sa point natin So anong gagawin nila? Kaso sila ng kaso, mention sila ng mention sa mga pangalan na gusto natin talaga na iyon ang makukulong. Just to feed what we want. Ngayon, at the end of the day, ang magde-decide niyan ang Sandigan Bayan. So nakita ninyo, okay? Nakita ninyo ang gusto nila, ang ipinapain nila para maniwala tayo sa kanila or bumalik ang trust natin sa kanila. Isa dyan ay si Bong Revilla kung saan nag-grant siya ng bail. Right? Ginrant siya ng bail, kinasuhan ng ombudsman, ginrantan ng bail ng Sandigan Bayan, nag-react si Rimulya. Para kunwari merong separation. Para kunwari walang influence. Pero yan po ay gusto lang nilang ipakita sa atin na nagrantan naman ng bail So, ibig sabihin, fair pa rin ang batas. Fair ang ombudsman natin. Yun ang gusto nilang isipin natin. Ngayon, kung i-connect natin yan dito sa pag-recant ni Gutesa, balikan natin. Kasama, di ba, kasama doon sa affidavit na pinagbasehan na kasong ikakaso kay Martin Romualdez ay yung affidavit nitong si Gutesa at nung 18 Marines wherein they delivered male-maleta sa kanyang residence. Ngayon, kunwari, si Ombudsman Rimulya, sasabihin niya na duda siya or hindi siya naniniwala dito sa recantation nitong kakasuhan pa rin daw niya itong 4. Itong sabi niya walang epekto doon sa kaso ni Romualdez, sabi niya, ganun lang ang sasabihin niya. Kasi ganun din ang ginawa nila noong panahon nila Alcantara, Bernardo, Bryce Hernandez and the rest, kung saan ginawa din nilang state witness, tas ngayon dismiss yung kanilang kaso. So ganun din ang gagawin nila dyan. Kasi kung titignan ninyo, 'di ba, kung maalala natin
nung tinatanong si Marcos Jr. last year about sa kay Martin Romualdez, ano yung sagot niya? Very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonti, if at all, yung mga nabanggit na Last year legislators who are Well, no, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the things that I've said today. November 2025, sabi niya, binibigay ko lang sa inyo parang glimpse lang. I'll give you the details later on kasi ang dami nila, 37 or more, sabi niya ganon. So, nakita ninyo yung pinakita ko ngayon na binabanggit ng DOJ na mga pangalan ng mga contractors. Yung iba doon, preliminary investigation pa lang. Take note, November 2025 pa to. Yung iba dyan, meron daw pero conflict of interest. Pero sila Marcoleta, plunder, nakakulong na. And ang next na pinoproyekto nila, yung mag-inang Ligarda at saka si Leviste. Ako hindi ko masisisi kung nagtataguman itong sila Loren Ligarda at saka si Leviste. Hindi ko sila masisi. Bakit? Kasi sinubukan ng magtiwala na Senator Bato, Senator Marcoleta sa proseso ng justice system natin. But they failed. They failed to show na sila ay fair at ito lang po ay sa tama lang tayo. Kasi for example, nakita nyo si Marcoleta, 'di ba? Hindi siya nagtago. Nagpakita siya ng nagpakita. Kumbaga sa kanya malinis ang kanyang konsensya kaya hinarap niya. Hinarap niya talaga. Pero anong ginawa nila? Kahit yun ay donation sa halip na on many occasions, sinasabi ni Senator Marcoleta na yun ay tinanggap lang naman niya nung hindi pa siya kandidato or whatever. I mean, there are many occasions na dinipensa ni Senator Marcoleta niyan. Pero sa kabila nun, anong ginawa nila? Kinasuhan pa rin at ikinulong nila. The same thing what they did to Jingo Estrada. Kumbaga willing silang harapin dahil naniniwala sila na fair pa rin yung gobyerno. Pero yan po ay nakita na kumbaga yan po ay napansin na nakita na halimbawa nila Senator Ligarda ay wala pala. Hindi. Kahit sabi nila na ano yun? Ano din? Sabi niya, yung flight is guilt, parang ganun. Kahit sabihin man nila, isipin nila na guilty kami dahil kami nagtatago, bahala sila. Kasi kumbaga sinubukan naman natin na magtiwala sa justice system ng Pilipinas under this government. Pero on many occasions, pinakita nila na talagang pag hindi ka pabor, pag hindi ka sumama sa kanila, talagang malalagay ka sa alanganin at makakasuhan ka. And nakita nyo, napansin nyo ngayon kung papaano nila ipinapasok si Attorney Rowena Guanzon dito sa pag-recant ni Gutesa Neto. Kasi gusto din nila na ipasok si Attorney Rowena Guanzon para makasuhan din siya. Saan ka nakakita paano naging kliyente ni Gutesa itong si Guanzon? Paano nila na ipasok kapapasok nga pangalang ni Attorney Rowena Guanzon sa community natin, biglang siya na yung siya yung abogado. So yun po, makikita ninyo Is the former speaker included in the list, sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. So yan, ito yung totoong sentimiento ni Marcos Jr. Hindi talaga kasama ang kanyang pinsan. Hindi talaga niya ipapakulong ang kanyang pinsan. They have been fooling us thinking na, tignan ninyo, kinasuhan nga ng ombudsman si Romualdez So,
'di ba? At least patas, parang gano'n ang gusto nilang pero ito talagang totoong sentimiento niya. Ngayon, nung tinanong siya ngayon, Matataas na opisyal ng patong-patong na kaso labang ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain Malapit ng na daw. patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito. so hindi nga niya mapangalanan eh. Ngayon, ano na naman ang drama nila? Na sinabi niya sa last na press con or interview na ipinapaubayan na sa ombudsman. Ngayon, kapag ipinaubaya mo sa ombudsman, okay, ayaw nyo makita si Bangag, sige ibahin natin. Ngayon, kapag ipinaubaya mo sa ombudsman, syempre, anong gagawin ng ombudsman? Papakita lang niya sa atin na talagang tutuluyan nila itong si Romualdez. Pero sa totoo lang, syempre pag ipinasok na ito sa Sandigan Bayan, anong mangyayari? I-dismiss ng Sandigan Bayan. Kasi on the ground doon sa recantation ni Gutesa at recantation nung 4. Okay? So yun yung magiging grounds nila. Gutesa at yung 4. Ngayon, ano magiging reaction ni Ombudsman? Magagalit, kunwari. Kunwari gusto niyang ipa-reverse ang decision ng Sandigan Bayan. Sasabihin niya, hindi pa tapos ang laban. Kunwari ganon. Para sasabihin na, kita nyo, kinasuhan naman si Romualdez. Kaya lang, syempre, we have to respect the decision of this Sandigan Bayan. So, wala tayong masasabi, wala tayong maisipan. Wala tayong sisisihin kasi yun yung decision ng Sandigan Bayan. Hindi decision ni Romualdez, hindi decision ni Marcos Jr. Kasi sabi ni Marcos Jr., bahala na yung ombudsman dyan. Nung nakay-ombudsman, bahala na si Sandigan Bayan dyan. So, kanino tayo magagalit? Wala, di ba? Kasi sasabihin nila, dumaan naman tayo sa proseso. So, nakita ninyo yung talagang gusto nilang ipalabas dito. At the end of the day, the very end game of this show ay hindi makukulong si Romualdez. Kasi, tignan ninyo evidence show na hinahanap nila yung mag-ina, 'di ba? Nawawala lang ng ilang session sa Senate si Senator Loren Legarda, hinahanap nila na parang kriminal. Pero kung mapansin ninyo yung last na appearance ni Zaldico hanggang doon sa sabi nila na nakita nila sa Prague, hinahanap ba nila? Hindi, 'di ba? Nakita niyo yung difference? Nawawala lang ng konti yung nasa side natin. Akala mo kriminal na hinahanap. Pero si Zaldico, napansin ninyo? Hindi na nila hinahanap. Wala man lang monitoring sa movement kung saan si Zaldico. During that time, nasa Prague daw, pumunta yung mga DOJ doon, ng kadramahan nila na hindi nila nakita, blah, blah, blah. Pero yun ay drama lang nila. Hawak nila si Zaldico. The moment kasi na lumabas si Zaldico, para na rin pinalabas nila si Cabral. Kaya nga hindi lumalabas yung mga yan kasi sila ang key people sa pagpapatibay ng mga kaso laban kila Romualdez, laban sa mga contractors na mga ito. You would imagine, kita nyo mayroon silang kinasuhan daw na contractors pero conflict of interest ang ikinaso. Kung hindi man, preliminary investigation, we're talking about last year pa. Tapos si Senator Marcoleta, Jingo Estrada, nakakulong na. Mike Defensor, nakakulong na. On the ground of plunder, even if they had just accepted some donation. So, makikita nyo talaga dito, sobrang one-sided to the point na kaya nilang i-twist yung mga bagay-bagay para ito yung paniniwalaan lang natin. When in fact, talagang manipulado nila ang justice system natin. Sobrang sobrang napakahalata na ang kanilang mga pinagagawa. 'Di ba? Oo. Wala nang nilabas na video si Zaldico. Kumbaga, kumbaga,
yung feeling ko na parang pinakagat lang tayo during that time. Pinakakagat nila tayo na, kunwari, nag-aaway na si Romualdez at yung kanyang pinsan. Nag-aaway sila. Yung mga ganun. Kunwari, bumaliktad na si Zaldico at binabasa niya yung mga ito. Kumbaga, lahat ng ito ay palabas. Palabas lang nila lahat ng mga ito. Kasi ang katotohanan niya, nung sinabi niya na mahiya naman kayo, wala talaga siyang balak ipahiya ang mga ito. Kasi kasama siya mismo. Yung nagsabi ng mahiya naman kayo, kasama siya dun eh. So bago niya ipahiya yung mga yun, syempre mahihiya muna siya. Or, kung pinahiya niya yung mga yun, kasama siya sa mapapahiya. So, gagawin nila ang lahat, no? Para takutin, pilitin yung mga tao na somehow may mga bagahe, may mga record or may mga history of cases, gagamitin nila yung mga yon para sumama sa kanila, sasabihin, kita nyo, nandito sa amin to. Diba? Hinug na ang kaso nila Joel Villanueva, Chis Escudero, pero hanggang ngayon, laya. Kasi, nasa kabila na. Yung mga hindi sumama sa kanila, nasaan sila? Nandun sa kulungan. So ito nang nagpapatunay na hindi lahat ng nasa kulungan ay mga masasama or guilty. Madalas ang nasa labas, syempre, sila hawak kasi nila yung batas. Julian Swart, kunwari lang na makukulong si Martin, hanggang ngayon di pa nakukulong. Last year pa. Binabanggit nila yan. Lagi nilang sinasabi, pero walang malinaw na kaso si Martin Romualdez. Kaya paano tayo maniniwala? Kaya pag sinabi ni Remulla na, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Gutesa. Kunwari, may nakita rin ako, nag-react daw si Erwin Tulfo na sinungaling daw si Gutesa. Mga palabas ninyo, kunwari na galit kayo, kunwari na ganito ang reaksyon ninyo, pero ang totoo, masaya kayo. Tuwang-tuwa kayo. Bakit? Kayo ang nag-devise nung pagbabaliktad ng mga ito. Kayo ang may gawa ng pagbabaliktad ng mga ito.